ang dumagsa sa EDSA Shrine para ihayag ang pagtutol sa kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Live mula sa EDSA, napapatrol, Pia Gutierrez. Pia, kumusta na ang sitwasyon dyan? Alvin, hindi nagpatinag sa ulan ng libo-libong kataong dumagsa dito sa EDSA Shrine para sa prayer rally kontra sa RH Bill. Anila, panalangin ang kailangan para maliwanagan ng mga mababatas na boboto sa Martes patungkol sa kontrobersyal na panukala. Sunod sa panawagan ng simbahan, dinumog ng mga Katoliko ang kabuuan ng EDSA Shrine. Marami sa kanila, tulad ni Mang Orly, tinuturing na personal na misyon ang tutulan ng kontrobersyal na RH Bill. Kami, mga taong simbahan kami. At ang doktrina namin ay to preserve life, to honor life, because it is God-given. Napuno ang rally ng dasal at kantahan bago nag-alay ng misa. So makita natin dito ang paninindigan ng mga mananampalatayang Katoliko at mamamayang Pilipino rin na ipagtanggol ang buhay at pamilya at tutulan ng reproductive health. Para sa simbahan, isang malaking kasinungalingan ang sabihin solusyon sa kahirapan ng RH Bill. Panawagan nila, bakit hindi na lang bigyan ng halaga ang edukasyon at magbibigay ng trabaho para matulungan ng mga mahihirap. Mga bata, hindi kayo problema. Mga bata, kayo ay biyaya. Pinatawag ng CBCP at ilang pro-life group ang rally ilang araw bago pagbutuhan sa Kongreso kung uusad pa ba o tuluyan ang matutulungan ng debate tungkol sa RH Bill. Bago nito, sinabi mismo ng Pangulo na suportado niya ang responsible parenthood. Alvin, ayon sa Eastern Police District ay umabot na sa 10,000 katao ang dumagsa dito sa EDSA Shrine para sa prayer rally at kabilang nga dyan si Senate President Juan Ponce Enrile, Senator Tito Soto at Senator Green Go Hunasan. Magtatagal ng hanggang alas 7 ng gabi ang prayer rally na masusundan pa umano ng isa pang rally sa harapan mismo ng Kongreso pagdating ng Martes. Alvin? Salamat, Pia Gutierrez.